Nagbabalik na naman ang inyong DayJZ mga chikadorang Yusinians at kayo ay nakikinig sa Kilig Mo, Kilig Namin. Ngayon sa ating espesyal na segment, tatalakayin natin ang isang paksa na nakakakilig nga ba o tayo'y masasaktan. Tama, andito naman tayo upang tumalakay ng pag-ibig. Kaya't ihanda ang inyong mga tenga, mga signal ng inyong mga radyo at internet. Kumalma at mamaya tayo'y sabay-sabayang kikiligin. Tara na at sabay-sabay nating pakinggan ang nakakakilig na kwento ni Ann na siguradong marami ang makaka-relate. Dear DayJZ, ako ay may natitipungang lalaki at isa siya sa aking matalik na kaibigan. May maliit po ako ng grupo ng kaibigan DayJZ. 2 lalaki, isang tomboy at ako. Magkakaibigan na kami nung kami ay grade 6 pa lamang. Gusto ko na siya noon pa lamang ngunit ayaw ko namang masira ang aming pagkakaibigan. Nagugustuhan ko na siya ng gusto ngayon, DayJZ. Iba talaga kasi yung ipinaparamdam niya sa akin. Yung tipong iwasan niya yung babaeng ayaw ko dahil hindi maganda ang pakikitungo niya sa akin. Pinapatawa at dinadamayan niya ako kapag ako ay may problema kahit hindi ko naman sinasabi sa kanila. Ginagawa niya ng paraan ako'y maging masaya lang. Respetado at mahal niya ang kanyang pamilya, DayJZ. Nagtatrabaho siya upang matustusan ang pangangailangan nila ng magkakapatid. Mahal ko siya, DayJZ. Ngunit ayaw ko ring umasang nagugustuhan niya rin ako. Okay, mga chismoso-chismusang Yusinians, nakakakilig nga naman talaga na medyo masakit no? Kaya't ako'y magbabasa muna ng inyong mga payo bago ako maglalahad ng aking payo. Ayon kay Joshua 35, DayJZ, mas mabuti sigurong wag na siyang umamin, sayang naman ang mga taon ng kanilang pagkakaibigan. May point nga naman si Joshua. Ayon naman kay Drea 212, umamin ka na lang ate girl, pag dadma ka, sasabayan na lang kitang uminom. Palainom ata tong si ate. Ayon naman kay David 37, ako na lang ang ibigin mo Ann, hindi kita sasaktan. Wow, baka linyahan yan ng mga lalaki. At sa huli, ayon naman kay Krisha 2, napaka-drama naman ng iabab na ito. Umamin ka na lang para matapos na. At ito namang si Krisha ay may pagka-Gen Z talaga dahil sa paggamit niya ng salitang Gen Z na iabab nga naman ay sasabihin na nating medyo usong gamitin ngayon ng mga Gen Z. Para sa akin nga naman may famous naman talaga tayong kasabihan pagdating sa ganyang sitwasyon na take the risk or lose the chance. Tama nga naman no? Hindi natin alam baka gusto ka rin ng iyong matalik na kaibigan. Hindi naman masamang umamin lalo na at kung ibabase natin sa aksyon ng iyong kaibigan, parang may gusto nga naman talaga siya sa iyo. Kaya't hanggang may oras pa, umamin ka na at baka sa huli ay kayo na ang magmamahalan ng todong-todo sa isa't isa. Sabi nila, ang tunay na pag-ibig ay nagsisimula sa pagkakaibigan, hindi lamang sa mga magagandang salitang binibigkas, kundi sa mga simpleng bagay na ipinapakita natin araw-araw. Minsan ang isang ngiti o isang simpleng pag-aalala ay sapat na para ipakita ang ating pagmamahal. At yun lang muna sa ating nakakakilig na medyo nakakakurot na maikling karanasan ni Ann sa kanyang nagugustuhan. Ang mga ganitong tipong kwento nga naman ay nakaka-relate o common na hindi lamang sa ating mga Gen Z, pati na rin sa ating mga millennials. Hanggang sa muli aming mga chikaduras, abang-abang sa mga paparating ng mga nakakakilig na kwento. Sabay-sabay natin sabihin, problema mo ipapayuan namin. Hanggang sa muli chikadurang Yusinians!